Bakit ba binablock ka ng isang tao, lalo na ng taong mahal mo, sa social media? May ilang dahilan tayong pag-usapan sa video ito. Number 1, nasasaktan sila sa ginawa mo. Siguro may nasabi ka o nagawa ka na nakakasakit sa kanya, kaya binablock ka niya. Minsan kasi, palagi tayong pumuputak nang wala sa isip. Hindi natin alam na offensive na pala ang ginagawa natin. Dahan-dahan lang kasi sa pagkilos at sa paggamit ng iyong bibig. Dapat bawat galaw mo ay pinag-iisipan. Kung alam mong ikaw ang mali, dapat harapin mo siya at mag-sorry ka. Kung pinatawad ka niya pero hindi ka pa rin ina-unblock, respetuhin mo ang kanyang desisyon na ayaw ka na niyang makita sa social media. Number 2, stalker ka. Nakakatakot kasi ang behavior na ito. Yun bang sinusundan mo ang lahat ng social media accounts niya, tapos ina-add mo pa, tapos nagko-comment ka pa, at palaging nagsisend ng message. Send ka ng send kahit hindi ka nire-replyan. Ibig sabihin, desperado ka na makuha mo ang kanyang atensyon. Kaya niya naisip na i-block ka kasi uncomfortable na siya sa'yo at wala kang respeto sa kanyang boundaries. Kung totoong palagi kang nang stalk, itigil mo na yan. Number 3, napaka-toxic mo. Lalo na kung chismis lang ang alam mo, ibablock ka talaga. Kasi ayaw niyang makita mo ang mga post niya, baka ipulutan mo pa. Number 4, may mahal na siyang iba. Binablock ka niya dahil wala na siyang paki sa'yo. Gusto na niyang magbago ang takbo ng kanyang buhay at hindi ka nakasali sa mga plano niya. Binablock ka para hindi ka makikialam at manggugulo. Kaya respetuhin mo na lang ang bagong yugto ng kanyang buhay. Huwag ka nang makisawsaw sa relationship nilang dalawa. Number 5, mahal ka pa niya. Bakit binablock ka kung mahal ka pa niya? Simple lang. Gusto na kasi niyang makamove on. At ang pag-cancel niya sa'yo, ang tanging solusyon para maghilom ang sugat sa puso niya. Hindi kasi siya makamove on kung palagi ka niyang nakikita sa feeds niya. Ang maipapayo ko sa'yo, kung binablock ka, huwag kang magalit kaagad. Dapat suriin mo rin ang iyong sarili. Minsan kasi, tayo ang dahilan kung bakit tinanggal tayo sa friend list. Pero kahit anuman ang ginawa sa'yo, binlock ka, ginost ka, ini-ignore ka, di na kumikibo, tanggalin mo na sila sa isip mo at mag-move on ka na. Alam kong mahirap, pero mas lalo kang mahihirapan kung palagi kang naghahabol sa taong ayaw na sa'yo. Pero minsan, hindi ikaw ang may kasalanan. May mga tao kasing sila na nga ang toxic, sila pa ang nang mablock. Mas lalong mag-move on ka. Gusto mo bang ma-stress ka sa behavior o communication style ng isang tao? You're better off without it. May mga tao din naman kasing immature. Sa halip na pag-usapan at ipaunawa sa'yo ang dahilan o pag-usapan kung anong dapat ayusin, binablock ka. Pero sabi ko nga kanina, may iba't ibang dahilan naman kung bakit nila ginawa yon. Ibig sabihin na hindi lahat ng nangbablock sa'yo ay immature. Gusto lang nila ng tahimik na buhay. But you know what? Adults communicate. Alam mo, kung masakit mang block, mas masakit yung na-block. It can be a painful experience and it's important to allow yourself to feel your emotions. Siyempre, halo-halong negatibong emosyon ang nararamdaman mo. Ipakipag-usap mo ito sa mapagkakatiwalaan mong kaibigan para naman maibsan ang bigat sa dibdib mo. Sabi ko nga kanina, respetuhin mo ang kanyang desisyon. Kahit iniisip mong wala kang kasalanan, wala ka nang magagawa sa desisyon niya. Hindi mo kontrolado ang tao. Malay mo, balang araw, i-unblock ka. Pero naintindihan naman kita. Kapag kasi binlock tayo, grabe yung tulak ng emosyon natin. Hindi natin matanggap ang nangyari. Gagawa tayo ng paraan para makontak siya ulit. Kung sino-sino na lang ang ating tinatawagan para makontak ang taong yon. Uulitin ko matuto kang rumispeto sa kanyang desisyon. Binlock ka man niya dahil sa hindi pagkakaunawaan, hindi pagkakasundo, o gusto niya ng bagong sitwasyon, mahalagang irespeto mo ang kanyang boundaries. At bigyan mo siya ng space para kumalma din ang isipan niya. Iwasan mong mangharas o huwag mo silang piliting kontakin ka. Mas lalo mo lang pinalala ang gulo dahil hindi na ito healthy para sa inyong dalawa. Isipin mo ang iyong sarili. Hindi pa naman the end of the world, di ba? Balikan mo yung mga hobbies mo na naiwan mo dahil sa taong yon. Enjoyin mo ang iyong buhay. Huwag mong hayaan na lalamunin ka ng sitwasyong ito. Bagamat mahalagang respetuhin ang desisyon ng isang tao at bigyan siya ng space, mahalaga din na isaalang-alang ang iyong sariling mga pangangailangan at kagustuhan. Kung nagmamalasakit ka pa rin sa ibang tao at gusto mong mapanatili ang inyong relasyon, kontakin mo siya sa maayos na paraan. Dapat walang halong pamimilit. Gayunpaman, mahalagang respetuhin ang kanyang boundaries at kagustuhan upang maiwasan mong mangharas sa kanila at upang maiwasan mong mag-send ng maraming messages kahit hindi ka naman niya pinapansin. Kaya mas mainam na mag-focus ka na lang sa ibang bagay na makakapag-improve ng iyong sarili. Ibigay mo na lang ang kanyang gusto. Ibigay mo na rin ang iyong pagkawala. Lumayo ka na sa kanya kung wala na talaga. Ang pagbablock, kahit hindi pisikalan, sobrang sakit pa rin.
Para bang literal na nasa harapan ka ng kanyang bahay, tapos pinagsarahan ka ng pinto. Tapos hindi ka pa rin umalis dahil naghihintay ka kung kailan buksan ng pinto para makapasok ka. Parang ganun ang sakit. It's a way of saying, leave. It's a way of saying, you are unwanted. You are undesirable. You are the person they want to get rid of. Kaya ang tanong ko sa'yo, gusto mo bang manatili sa ganyang sitwasyon? Ilagay mo ang iyong sagot sa comment section. Maraming salamat.